Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. Ito po yung bagong viral ngayon mga kababayan ko, kaya dapat malaman po ito ng lahat. O mga kababayan, mga Ayan members ng 4Ps dyan, bad news para sa inyong lahat. Ang putang inang administrasyon na to, kinaltasan ng 50 billion ang budget ng 4Ps. At yung mga nasa waiting list na verified as poorest of the poor, I'm sure wala kayong pag-asa makapasok sa 4Ps program sa susunod na taon. Imagine mga kababayan kung gaano nila binabalahura ang budget ng bayan. Isipin nyo lang ito mga kababayan, ini-institutionalize ng batas ang 4Ps. May special law yan. Kung nagawa nila sa PhilHealth, bakit hindi nila gagawin sa 4Ps? So ano ang gusto niyong sabihin ko? May respeto pa ba ang administrasyong ito sa batas at mga Pilipino? Yung programa para sa mga mahihirap na mga Pilipino ay pinagkakait mismo sa inyo. Saan daw nila ilalagay ang budget? Eh di sa programa daw ng DPWH. Same sa pagkaltas nila ng mga budget ng iba't ibang programa at mga agencies. Kaya mga Pilipino, mag-isip kayo. Kasi harap-harapan na tayong ginagago. Ito pa po mga kababayan ko, pakipakinggan nyo po si Manong Ted Pailon. At sa pinakahuling balita po ng Treasury Department natin, kunin mo yung business page dyan, sinasabi ko kanina. Ano ang sinasabi dito sa balita? Budget deficit reached 1.2 trillion pesos in first 11 months. Yan po ay mula nga January to November 2024, mga kapatid. 1.2 trillion pesos budget deficit. Wow. Okay. Oh, wow. So nangangahulugan mga kapatid, opo. Yun daw pong revenue collection natin, 4.1 trillion pesos. Yung pong 11th-month expenditure is 5.3 trillion. Kaya 1.2 trillion ang ating deficit. Tama. So we're spending so much doon sa ating kinikita. Oo. Sobra ang ginagastos natin sa kinikita. Okay. So, basically po dito talaga, kinakailangan magtipid, di ba? Magtipid. Magtipid sino? Dapat gobyerno. Tama po yung sinabi ni Manong Ted Pailon. Tuloy natin mga kababayan. Bakit po wala ho nagbabanggit sa laman ng COA report na pinag-usapan namin mismo ni Ma'am Heidi Mendoza, ni Shelo Magno, ni Ma'am Pedito, na ito po ito ay hindi nagsisinungaling. Ito po ay ebidensya na hango sa mga pag-aaral. At dito po, klaro na wala pong surplus fund ng PhilHealth. Anong pinagsasabi nyo, Mr. Ledesma, na hindi na kayo maniningil ng premium contribution? Anong sinasabi nyo na magdadagdag kayo ng benepisyo? Anong sinasabi nyo na okay lang magbigay ka ng 89.9 billion sa National Treasury kasi sobra-sobra ang pera ninyo? Ano yun? Pinaahasan nyo po kami. Si Ma'am Pe sinasabi, paano pang nag-collapse ito? Kayo ba mananagot sa aming lahat, Mr. Ledesma, sa lahat ng board members niya? The statement yesterday, year-end message namin, ang mga empleyado, ito maintindihan mo rin, very demoralized na, Sir Ted. Kasi kami yung humaharap, kaming nasa harapan, kaming nasa front line, no? Kami ang humaharap sa galit ng taong bayan. Kami ang nagpapaliwanag sa kanila. Kami ang sumasangga ng mga batikos ng iba't ibang sektor. Kaya kami marami kaming tanong eh. May pera ba talaga? Sobra-sobra ba talaga ang pera? Bakit laging sinasabi? Bakit hindi sasabihin ang totoo? Kaya tayo walang subsidy. Kasi laging sinasabi, may pera, maraming pera. O kaya ngayon, sige, ibalik niyo yung pera. Kaya last year palalawagan ako nung ibabalik yung 20 billion. Sinabi ko, kung may sobra palang pera, ibalik yan sa mga manggagawa. Hindi yan binabalik sa gobyerno. So, di po ba? Kayo ba sasagot sa aming pong pangangailangan medikal? O kayo po na lamang ay magre-resign at maganda pa rin ang takbo ng buhay? Diba, tanggapin natin ang katotohanan, there's pure mismanagement and misinformation dito po sa PhilHealth na ito. Magpakatotoo po tayo. Ako lang po nagtataka kung bakit pati ang ating Pangulo parang hindi ito nalalaman. Bulag ba sa katotohanan o sa mga bulong o anuman? But basically po, again, sabi nga ng Presidente, di ba, sa mga bumabatikos sa PhilHealth, ang sabi niya, aralin niyo daw yung issue bago kayo magkomento. Siguro po, rin kila Ma'am Shelo Magno, sa mga bumabatikos dito, pero sir,
wala na pong iba pang pag-aaral na mas malaliman kung hindi ang COA report. Because after all, Tama po yun. it is their constitutional mandate to do the audit. And I beg, plead, and pray that please open your eyes and study the matter. Dahil baka po ibang informasyon na niyo pong tinatanggap. Mga kapatid, ito pong issue ito napaka-importante. Kaya nga sabi ko nung isang araw lang, Jeremy, tumawag na naman sa akin. At hindi po ang problema niya. No? From NKTI, kinakailangan ilipat yung pasyente sa heart center dahil daw po yung aorta ng bata ay namamagana. And the same problem. Pagdating doon sa ospital po, paghahanap po ng kwarto, sasabihin na naman, kasi humingi ka ng hindi suite room, ordinary lang po na kwarto. Bakit? Maselan yung kondisyon. Ano nga naman doon ka sa ward na punong-puno na at takaw infeksyon. So humihingi sila ng kwarto. Hindi ho dahil sa ito'y luxury. It's a necessity for the patient. Alam niyo magkano pinahahanda sa kanila? 4 million pesos for Diyos po Santo. Lumalapit sa akin, saan ka makakahingi ng guarantee letters na naman? Para lang masiguro na bibigyan ka ng atensyon sa heart center. 4 million pesos, ang kukunin ng ganun kalaking pera. Napakasaklap Hindi mga ba? kababayan. So, iyan po ang sitwasyon. Kasi nga, kung pilit ang aasahan mo, magkano? 26,000. Di ba? Mga kapatid, this is a very, very big problem for all of us. Itong 2025, ito po yun. Kaya sa akin po dito talaga, nasaan na kayo? Nasaan na ang ating mga halal ng bayan? Nasaan na ang mga lumalaban sa katiwalian? Nasaan na ang mga lumalaban sa korupsyon? Nasaan na ang mga lumalaban para sa kalusugan ng bayan? Nasaan kayo ngayon? Kailan namin marinig ang boses nyo? Diba? Kailan namin maririnig ang tapang nyo, gaya ni Ma'am Fe? Di po ba? Napakasaklap. Mga kapatid, nangyayari po ito kasi hinahayaan lang natin. At huwag nating hintayin ang pagkakataon na paggising natin, wala ng pera ang PhilHealth. At hindi na po tayo aasikasuhin sa mga ospital dahil ang laki ng utang sa kanila ng PhilHealth. Bayan, kailang kagigising? Sa another 40. So total, 1,164,900,000 po ang nawala doon sa pagbabalik ng 60 billion. So, maraming pera, no? At parang ganun lang ba kadali na maglustay ng pera? Pera ito ng mamamayan. Kaya hindi natin din masisi yung taong bayan na nagagalit, na lumalabas na sa kalsada para manawagan na umalis na kayo dyan sa pwesto. Kasi hindi nyo ba talaga alam na kailangan may reserve fund, kailangan establish yan before we say that there's excess fund? Di ba talaga alam o nagmamaang-maangan? Either way, hindi kayo dapat nandyan. Kasi you are just blind followers of the one sitting in Malacanang. Di ba? Either way, kasi ang mangyayari nito, this might cause the collapse of PhilHealth. Kasi ubos na yung pera. Ito pa po, pakipakinggan. Pinagkaiba ng empleyado, tupad at akap. Una, empleyado. Kapag empleyado ka, 8 oras kang magtatrabaho, magbabayad ka ng tax, at may kaltas ang sahod mo. Minsan, mas nakakapagod pang bumiyahe papasok at pauwi kesa trabaho. No work, no pay. Pangalawa, tupad. Kapag ka-close mo ang tagalista, makakasama ka na sa tupad. Ito yung nagwawalis lang ng saglit na oras, magpipicture pagkatapos at tiyadan. May sahod ka na, wala pang kaltas. Minsan makikita mo pang kasama yung tropa mong hindi naman nang wuwalis sa bahay nila. Pangatlo, akap. Kailangan mo din ng ka-close para malista ka. Hindi kailangan magtrabaho at wala kang gagawin kahit mag-cellphone ka lang maghapon. Ito yung pipila ka lang saglit at tiyadan. May pera ka na at wala pang kaltas. Ganito na ang sistema ngayon. Kung sino pa yung mga nagsusumikap magtrabaho at maghanap buhay, sila pa yung nagbabayad ng buwis at kinakaltasan ng sahod, pero hindi nakakatanggap ng anumang tulong o ayuda. Kaya mas dumarami ang mga tamad at umaasa na lang. Paano na lang uunlad ang ating bansa kung lagi na lang sinusubuan ang mga tamad? Tandaan, walang pinanganak na malas, tamad marami. Ito pa po mga kababayan.
Will history repeat itself? Ano nga kaya ang magiging kapalaran ng bansang Pilipinas? Matatandaan na sa unang people power matapos mapatalsik sa kapangyarihan, ang diktadoryang Marcos ay isang babae ang naging pangulo sa katauhan ni Cory Aquino. Tama. At sa ikalawang people power matapos mapalaya sa Malacanang si Erap Estrada ay isang babae ulit ang naging pangulo sa katauhan naman ni Gloria Arroyo. Ngayon ay muli na namang nahaharap ang bansa sa mabigat na pagsubok, palakas ng palakas ang sigawan ng mga tao ng BBM resign, BBM resign. At kung iguguhit ng tadhana at dumating sa sukdulan at magkaroon ng people power sa ikatlong pagkakataon, hindi malayong mangyari na isa na namang babae ang magiging pangulo sa katauhan ni Inday Sara Duterte. Will history repeat itself? Tanging tadhana na lamang ang makakapagsabi. Abangan. Sana nga mga kababayan ko,